This is again Lynn from Lilisa Tarot. Thank you sa panonood ng video natin. So, topic ng video natin, anong iniisip niya sa'yo sa time na to? So, we have three groups. Group number 1, group number 2, and group number 3. You have to use your intuition sa mga messages. Kung ano yung nag-resonate sa'yo, then take mo. Yung mga hindi nag-resonate sa'yo, then possible para sa ibang tao yan. Pero gusto mo ng personal reading, yung energy mo lang yung babasahin, then let me know. Message mo lang sa email ko, lilisataro@gmail.com, or pwede mo din ako i-message sa Facebook page ko, Lilisa Tarot. Send mo ko mga messages na para sa'yo. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading group 1. So back tayo sa topic. Anong naiisip ng person sa'yo sa time na to? Some person was yung King of Wands. Ang nakakatuwa yung suot niya. Yung King of Wands dito. Parang meron ako niyan na. Hindi mo na ako nag-advertise pero papakita ko lang. Papakita ko Ayan no. Ano ba ito? Nakita ko lang kay King of Wands medium pala to. Ganito siya, yan. Yan. Tatali mo siya sa waist mo. Ngayon, wala man tayo sinasabi na gusto mong gumamit ng gano'n. Tapos mo naisip ng person na gusto mo magpa-sexy, nakaka-conscious ka sa body mo, ay gusto kang baguhan sa katawan mo, or meron ka lang parang balak gawin. Ngayon, kung nagpapasexy ka talaga, then possible napapansin ng person yung mga changes na nangyari sa katawan mo. Ang topas card to na, marami kang plano. Nakikita ng person na madami ka talagang gustong gawin. Marami kang gustong puntahan, marami kang gustong i-discover, marami ka din mga bagay na type i-try. Ngayon, kung marami kang ginagawa, kasi si King of Wands is an entrepreneur. Possible ka ito or si person. Kung nainganyo ka magnegosyo, gusto mo mag-try gumawa na something na para sa'yo, na nakita ng person na malakas ang loob mo. Ito yung mga bagay na mahirap. Lalo na kung babae ka, gusto mo mag-try ng mga bagay na medyo mahirap. Like, pag nanegosyo, magpunta sa malayo, medyo hinahangaan ka ng person. Marami kayong mga shared memories. May mga memories kayong very special sa paligid ng person. Lalo na yung mga times na nagkakape kayo. May naalala ka ba na moment sa life mo na nagkape kayo ni person? Is a sign lang na yun ang person na to. Na experience mo na nakasama siya magkape, mag-coffee, punta sa isang place, then uminom kayo doon. May lang may iniinom kayo. And so, basta nyo talaga nakainuman mo yung person, ay ikaw nakakalam. So, ako matagal na ako hindi nag-iinom. Yung mga 3 years. Pag na pala, makainom na. Napudila ka na. Possibility lang, makainuman may person, or uminom kayo na kape together, or naginawa kayo something amazing na magkasama. May paikot-ikot na gagamba. Ayun no, makita. Ako 2020 ako Andito siya, yan siya. Andito siya. Yan, natago siya doon. Ulit na gagamba. Ano na, spider. Entangled kayo ni person. Natrap siya sa energy mo. And kahit anong gawin niya, gusto niya makawala, hindi niya magawa. Kahit nararamdaman niya sasaktan ka, ayaw mo umiyak. Kasi mga cards mo dito, umiiyak Ito, umiiyak ko ng luha. Ayun, umiiyak mo isa. Tulo lang ng luha. Pinaparamdam mo ba sa person na kasama siya sa future mo? Or nararamdaman ba talaga ni person na magkakasama kayo eventually? Kasing gagamba sa card na to. Number 56, make your dreams real. Spider spirit. So, message sa'yo ng spirit team na
yung mga pangarap niyo is magkakatotoo. Kahit maging busy kayo, kahit maraming mga mangyayari pa, hindi pa rin magigiba yung connection niyo. Hindi ko ayaw niya masira yung connection. At ayaw ka niya mawala. Kung marami man siya kapalpakan, inaamin naman niya yun. Marunong naman siya mag-sorry sa mga pagkakamali niya. Hindi ko lang, part sa feeling mo, he can do better. Yung parang, marami pa siyang pwedeng gawin na mga aksyon na mas papagandahin yung connection. Kung hinihintay mo siyang maging the man or the person na kailangan mo, ang payo ko, tingnan mo yung sitwasyon with clarity. Kung sino talaga yung person na kasama mo. Diba? May maraming tao, maraming talagang potential. Pero hindi lahat nagagamit yung potential na yan. Sa decision, kung gagamitin mo lahat ng meron ka. Maraming tao pinanganak na matalino, gifted, talented, pero hindi lahat ng tao naabot yung mga pangarap nila. Kahit gaano sila katalino, kahit gaano sila ka-talented, kahit gaano sila kagaling. Dahil hindi sila nag-decide na abutin yung mga pangarap nila. Ikaw lang ang mag-decide mo. Ang si person lang mag-decide. Tingin ko lang napipil mo na, ang dami-daming potential ng person ko, ang dami. Nakaka-frustrate, mama. Like, kung itatranslate ko lang yung energy, ganun dating niya. Like, kung let's say magko-confess ka, ganun yung dating ng energy. Alam ko magaling yung person ko. Alam ko naman magaling siya, matalino siya, madiskarte siya. Marami siya mga talent and skills. Ang tingin ko nga, kaya niya talagang pagandahin yung life niya. Hindi ko na alam kung bakit kailangan ko pa siyang sabihan, kailangan ko pa siyang paalalahanan. Paminsan, piling ko pa tinatamad siyang gumalaw. Hindi ko alam kung bakit, saan nanggagaling. Pinahirapan ako, hilahin siya. Kahit alam ko naman na magaling talaga yung person. Ganun yung dating ng energy. May nagpa-frustrate ka sa mga alam mo na potential na person hindi niya ginagamit. Siguro ikaw as a person is kahit konti lang yung meron ka or limitado lang yung mga bagay na meron ka, hindi yung dahilan para hindi mo abutin yung pangarap mo. Makikita ka niya as ginagamit mo kung ano meron ka. And iniiwasan mo magreklamo. Iniiwasan mo lang na makita yung mga negatibo. Tingin ko nakapapansin niya na kahit may mga bagay na pwede magpahirap sa'yo, mga bagay na hold back sa'yo, pinipili mo pa rin na magpatuloy, abutin yung mga pangarap mo. Wish na sana meron siyang ganong klaseng lakas ng loob. Sana ganon siya katulad mo na malakas ng loob na abutin yung mga pangarap. Pero kasi isa sa inyo ang taas-taas ng pangarap. And yung isa, may mga pangarap din siya pero hindi niya alam kung anong gagawin niya, paano niya bibigyan katuparan ng mga pangarap niya. Feeling niya, may kailangan pa mangyari para maabot niya yung pangarap niya. So, para siya nai-imbalance. Isang, para abot kami niya yung pangarap niya, isa pa rin papunta pa lang siya doon. Ngayon, pag-aralan, kasi ikaw pa rin nakakaalam ng sitwasyon. Like, feel mo ba ikaw yun na malapit mo na maabot yung pangarap mo? Yung person, feeling mo, nandun pa lang siya sa journey, nandun pa lang siya sa dinaanan. Kung lamang person, wala masama na suportahan. Yung mga times sa mundo na to na may mga tao na hindi man taga-tamad kailangan lang nila ng konting push. I-extend mo lang yung kamay mo and hilahin mo ng konti. Para lang umangat-angat ng pwesto. So may mga tao na kailangan ng konting tulong, kailangan ng konting hila. And pag nagkaroon na ng medyo stable na tinatapakan, nagkaya na nila. Hindi naman sila depende sa'yo ng like, buong journey nila. Possible marami siyang kabiguan na naranasan sa nakaraan. Naapektuhan yung confidence ng person, self-worth ng person. Kung malabas yung of personality sign na confident ang person or ito yung nawawala sa person. Nawala siya ng kumpiyansa sa sarili. Natagpuan ka niya, nakita niya na hindi impossible. Basta gagawin mo lahat and didiscard ka na maayos. Tutulungan mo sa sarili mo. Madaling maabot yung mga pangarap na yun kahit gano'n siya kalaki. Kaya magician yan. Make it happen. Or nakikita ka lang niya as a person na naniniwala ka na you can create the life na gusto mo. So, kasama or hindi kasama sa person. May hindi mo kailangan ng kasama para mangyari. So, naramdaman ni person na hindi mo siya kailangan talaga.
Pinipili mo lang nandiyan siya kasi gusto mo nandiyan siya. Ito yung I want you, but I don't need you. Or napipil na person na kung umalis siya, hindi naman babaksak yung mga nangyayari. Meaning, kung umalis siya, parang wala din naman impact sa'yo. Like, sa sitwasyon mo sa buhay, tuloy ka pa rin. Kung ano nangyari sa life mo, possible mag-i-improve pa. Alam niya, hindi siya kawalan sa'yo. Alam niya na, sa kabila ng masasaktan ka, hindi naman pipigilan ka na maabot yung mga pangarap mo. Yung pain na mararamdaman mo sakali na iwanan ka niya is hindi na papabagalin ka. Nararamdaman lang na person malakas ang fighting spirit mo, malakas ang loob mo, and buo ang loob mo na abutin yung mga pangarap mo. Pag-stay man siya or umalis siya. May times na nagkakaroon ng insecurity ang partner. Like kung dalawa kayo, yung isa, ang lapit na niya maabot yung pangarap niya, isa parang hihirapan siya. Isa nangyari din yun, natatamaan ng ego ng person. Na, buti pa siya, maganda yung nangyari sa life niya, tapos ako ba't parang hindi. Isa nangyari din siya. Kakaroon ng insecurity. Minsan nangyayari siya, yung partner mo mismo na insecure sa'yo. Ngayon, pag-aralan, bigyan lang kita ng nakikita ka. Tingin ko lang may part sa kanya na hinahangaan ka. May part din sa kanya na insecure, pag nakita niya na. Parang napag-iwanan mo siya. But overall, feeling niya, kung magstay siya sa tabi mo, mas maganda, mas magiging maayos lahat. Pero sa overall nararamdaman ng person, umalis mo siya or hindi siya kawalan sa'yo. Kung ano man yung sinabi mo sa kanya na gagawin mo, is gagawin mo parang feeling niya siya talaga malulugit kung aalis siya sa connection. Akala mo lang, hindi ako nasasaktan. Kung may something na sa tinatago yung feelings, so pakiramdam ng person, nasasaktan ka pero hindi mo pinapakita. And alam niya nasasaktan ka. Pas pa ganyan din si person, hindi ko natuto lang kayo na itago yung side na yun ng sarili niya na medyo nasasaktan. May pride ang person, ayaw niyang paawaan mo siya, ayaw niyang lang niya makita mo na mahina siya. Yung pinapakita niya siya malakas siya. Kaya niya. Kung tatanong ako, mamano kayong possibility? Pwede pa kaya kami magkaroon ng reconciliation, magkita ng person? Think ko yes. Think ko sa itsura ng card, may possibility na magkaroon kayo ng reconciliation or magkita kayo, mag-usap kayo ng person, mataas. Kasi itsura lang naman cards. The Magician card is naniniwala ang person na pwede siya gumawa ng aksyon na makaka-influence siya sa sitwasyon. So, naniwala siya na pag gumawa siyang move sa connection, pwede niya makuha yung gusto niya. So, kung ang intention niya is balikan ka, naniwala siya na pag gumawa siya aksyon, yung posibilidad na magkaayos kayo is tataas. So, alam niya yung action lang niya hinihintay mo. Yung effort lang niya hinihintay mo. Yung decision kung gagawa siya action, always na kay person. Mas malalagay yung year 2027 sa connection niya. 2027. After ng ending, magkakaroon kayo ng brand new beginning. Make sure niya, pwede siya ex mo na babalik sa life mo. After niya, maintindihan yung mga bagay na dapat niyang ayusin sa buhay niya. Kung inaayos yung life niya, after niya maayos yung life niya, yung possibility magparamdam siya ulit is nandun. Hindi ko lang, alam ng person na nandun siya or wala siya doon. Tuloy ka pa rin sa gagawin mo. Yung mga plano mo, hindi mapipigilan. Kung ano yung sinabi mo sa kanya mga gusto mong gawin, is gagawin mo pa rin. Napakaramdam mo ng person. Uncertain niya sa'yo. Like, uncertain niya ikong partner mo. Hindi mo siya binibigyan ng mga problema. Hindi mo siya binibigyan ng mga alalahanin. Pakaramdam niya, susunod may mga problema mag-isa. Kung ano may pinagdadaanan mo, kinakaya mo. Hindi na-drain ng energy niya pagkasama ka. Tingin ko ikaw na-drain na. You have to use your intuition. Tingin ko lang, medyo may parts na na-drain ng energy mo pagkasama ko. May part na. Meron, also man, ikaw magde-decide, diba? Hindi naman din sinasabi na iwanan mo yung person kasi na-drain ka sa energy niya. Ikaw pa yung magde-decide. Also man, as a tarot reader, bigay ko lang sa nakikita ko na medyo may panginay ng person kung hindi na kayo magkabalikan o magkaayos.
partner mo naman ito, medyo willing siya mag-sacrifice kahit ano pa yun, para sa'yo. Para mabigyan ng katuparan ng pangarap mo. Siniwala siya na pag abot mo yung pangarap mo, hindi mo naman siya iwanan. Sasama mo siya doon. So medyo may trust yung partner mo na kung ano man yung personal mong plano, pag sinuportahan ka niya doon, hindi mo naman siya aabandonahin. Isasama mo siya doon pag nakaabot ka na doon sa mataas na posisyon na yun sa buhay. Pwede magsasacrifice ka and then pag nabot mo yung pangarap mo, pareho kayo mag-enjoy, pareho kayo magsa-celebrate, magkasama kayo doon. Hindi mo naman siya iiwanan. Pag umangat ka sa buhay, hindi mo naman siya para itapon. Aniwala ng person na kung ano man yung promise nyo sa isa't isa is mananatiling nandun. Ito yung kung nangako kayo sa isa't isa na magsama kayo sa hirap at ginawa, naniniwala ng person na tutuparin mo yung pangako mo. Pero wala na ako add sa reading, group 1. Bigyan lang kita nakikita ko sa mga cards. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal card reading, sama lang ako ng email sa email address ko, dalisataro@gmail.com, or pwede mo din akong i-message sa Facebook page ko, Dalisa Taro. Thank you everyone for being here. Namaste. Welcome back, group number 2. Welcome to your reading group 2. So back tayo sa topic. Anong naisip ng person na to sa'yo? Ace of Wands. Pakiramdam ng person na hawak mo siya sa palad mo. Not necessarily na pakiramdam niya napapaglaruan mo yung feelings niya. Meron lang siyang feeling na may control ka sa connection. Yung Five of Swords, karta ng pag-aawayan. So possible, ayaw ni person ng gulo. Kasi tatanong natin dito, anong naisip niya sa'yo? Possible meron siyang galit or sama ng loob. Pakiramdam lang niya na dahil ikaw yung mas naging emotional, feeling niya parang siya may kasalanan. Ngayon kayang pag-aralan, nag-sorry ka ba sa person? Like sa buong connection niya ba? Nag-sorry ka ba sa kanya pag may nagawa kang mali? Pakiramdam lang ng person, lagi na lang siya ang nagsasorry, lagi na lang siya ang nag-aayos ng connection. Dapat lang siya na pasunurin ka. Pakiramdam ng person na wala siyang boses sa relasyon, wala siyang position ng power sa relasyon, na overpower talaga siya, or wala siyang say sa mga bagay-bagay. Sa pinaka-negative, hindi niya sunod-sunuran siya sa'yo. Kailangan niyang gawin lahat na magpapasaya sa'yo. And kung gawin man niya yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, parang hindi ka pa rin masaya. Pakiramdam niya parang malungkot ka pa rin. Parang inaalay na niya buong mundo sa'yo, pero feeling niya, hindi ka pa rin masaya, hindi ka pa rin happy. Yung feeling ng person na, ano pa ba yung kulang? Like, ano pa ba yung gusto mong gawin ko? Like, ano pa ba yung kailangan kong action na gawin? Para lang, gumanda yung connection. Kung maraming mga red flags, may mga bagay na kailangan ayusan sa connection. Sabi nga nila, kung sa lalaki, nice guys, finish last. Yung missing sa connection niya is something sa word na respeto. Wala respeto sa isa't isa. Yung feeling mo, ma'am, hindi kami yan. May respect ako sa partner ko, may respect siya sa akin. Medyo nagkatampuhan lang naman kami. Na pwede kang pumili ng ibang group. Yung energy ng reading, Mark, isa sa inyo may power sa connection and na-abuse yung power na yun. Yung abuse ng power na yun, pwede siyang maging iba't ibang anyo. Like, abuse ng power na yun na dahil alam mo weak sa yung person. Kukumbinsin mo siyang gawin yung mga bagay, alam mo, ayaw niyang gawin pero napipilitan siya dahil sa'yo. Again, na pipilit mo yung person na gawin yung mga bagay na ayaw niyang gawin. Dahil nga, hindi ka niya matanggihan, ayaw niya ma-disappoint ka. So, yung abuse ng power, pwede siyang maging extreme na sa inyo very controlling. Yun yung pinaka-extreme na. Pakiramdam ng person ka na-control mo yung galaw niya, pinakontrol mo yung nangyari sa kanya, or ang taas ng control mo. Na kahit anong gawin niya, kahit anong mga explanation niya, hindi ka nakikinig sa kanya. Pwede naman siya na hindi masyado extreme, like, pakiramdam lang ng person
mas meron kang say sa connection. Tingin ko lang gusto ka ng person pero may something na sa dynamics ng connection na hindi niya nagugustuhan. Like, pakiramdam niya wala kayong pagkakataon na maging very open sa isa't isa. May feeling lang sa person na minsan parang hindi mo nako-consider na nararamdaman niya. Pakiramdam lang niya, may mga times na nararamdaman niya parang nawawala yung respeto or natatapakan yung pagkatao niya. And trigger warning, kung ganito yung nangyayari sa connection, medyo kailangan pag-aralan mabuti. Tingin ko kasi pag mabait ka, naabuso ka ng paulit-ulit or pili mo na tatapakan kang paulit-ulit, darating ka na sa point na mawawalan ka ng gana. Pwede siya ma-reverse kung feeling mo, ma'am, ako kasi na-abuse. Then you have to use your intuition. Tingin ko lang merong power struggle na nangyayari sa connection. Na yung isa feeling niya, wala siyang magawa, powerless siya. Wala siyang magagawa para makuha niya mga gusto niya sa connection. Kasi weak nga siya dun sa person eh. Karamdam lang niya, weak siya sa'yo. Hindi ka niya matiis. Hindi siya makatanggi sa mga inutos mo. Kahit labag sa loob niya, ginagawa niya mga bagay na sinabi mo. Nahirapan siyang magsabi ng nararamdaman kasi baka magalit ka. Tatakot siyang ma-offend ka kasi pwede umiyak ka, pwede galit ka, sigawan mo siya. May mga action ka na ginagawa na ayaw niya makita. Pwede ayaw din niya ng gulo. So kung ano magbibigay ng peace sa connection, gagawin niya. Tingin ko lang more nag-a-adjust ang person sa'yo. Pakiramdam niya, ginawa niya lahat ng paraan para ma-accommodate ka sa buhay niya. Maramdaman mo na may place ka sa life niya. May mga tao nga siya na isang tabi para sa'yo. May mga pangarap siya na hindi niya muna binigyan ng pansin para sa'yo. Kaya nailagay ka niya sa center. Kaya parang mundo niya umikot sa'yo. Kaso napapansin lang ng person habang tumatagal, parang naging toxic yung connection niya. Parang nagkakaroon kayo ng mga awayan, hindi niya alam saan nanggagaling. Pakiramdam niya, galit ka sa kanya, na meron kang inis sa kanya, na meron kang kinaiinisan sa ginagawa niya. Na hindi niya alam kung ano yun. Nahirapan siya makita kung ano yung maling ginagawa niya. Kung mabait yung person mo, like sobrang bait niya, then possible ito yung mga nafe-feel niya sa heart niya. Pakiramdam niya, ginawa na niya lahat para ma-please ka, pero hindi pa rin ikaw satisfied. Kulang pa rin yung efforts niya, kulang pa rin. Yung kukulang talaga yung efforts ng person, pwede mo sabihin sa person na kulang naman talaga. Hindi ko lang nafe-feel na demanding ka. Yung salitang demanding ka lang, demanding ka sa oras niya, demanding ka sa time niya, demanding ka sa mga bagay-bagay. Marami ka lang dinedemand. Inuutos sa kanya. Ngayon, sabi ko nga, kung feeling mo sa heart mo, ma'am, hindi ako demanding, pwede kang pumili ng ibang group. Yung energy na kasi ganyan yung tsura niya sa akin. Para isa nasa taas, and then tao nasa baba. Ngayon, kung let's say lang, isa kang tao na nakukuha mo talaga yung gusto mo, and marami naman tao makapagbigay ng gusto mo, and marami talagang tao na nanghingi ng time and attention mo, then alam ng person niya, it's a privilege na makasama ka. Tingin ko lang, dahil sa pagpili mo sa kanya, meron din pressure sa balikat niya na patunayan niya sa sarili niya na, I deserve you. Nangyari ito kapag nakuha mo yung partner na pinapangarap mo, pero hindi mo kaya yung pressure na yon. Lagi kong sinasabi, be careful what you wish for. Possible sa nakalipas, winish ni person maging partner ka. E ngayon nandito na siya sa sitwasyon na partners na kayo. Na-realize, ang hirap pala ito i-maintain. Kung isa kang high maintenance na person, like marami kang mga kailangan, may mga bagay na kailangan ibigay sa'yo, nararamdaman lang ni person, kaya ko pa bang ibigay yung mga pangangailangan niya? Mauubos ba ako? Kasi kulang yung passion, hindi enough yung passion para magpatuloy yung person. Nahanap niya yung why, ba't kailangan ituloy yung connection, why kailangan pa i-push yung connection. Ito yung you love your person and you lose yourself. Yung pakiramdam ni person na sobrang pagmamahal niya, nakakalimutan niya na rin yung sarili niya. Wala man tayong judgment. Kasi yung mga maling pag-ibig, yung relationship na hindi talaga tinatanggap na society, like third party, mga ganun. Isa ganyan nangyari. Pakiramdam ng person na unti-unti siya na parang nauubos. Kasi nga, may mga action siya na ayaw yung gawin pero napipilitan siyang gawin para hindi ka mawala sa kanya. Napupush ang person na gawa ng mga bagay na ayaw niya. Parang din siya sa addiction.
Naniniwala ako na meron tayong kanya-kanyang rason kung ba't natin ginagawa yung mga bagay-bagay. Depende kung ano yung values natin. Like yung mga tao nagpo-promote ng mga sugal, naka-align yun sa values nila. So tayong mga tao, may kanya-kanya tayong values. Pero para din siya sa addiction, diba? Yung nangyari kay person na feeling lang niya na sa umpisa parang kaya pa niya, nakokontrol niya. Habang tumatagal, pakiramdam niya, hindi na niya makontrol. Nawawala na siya sa control. Parang ganyan din sa addiction. Parang ganyan din nangyari sa addiction. Umpisa lang siya na simple, hindi mo nararamdaman. Pero unti-unti, kinakain ka na ng system, kinakain ka na ng addiction. May makawala sa mga addiction. Share ko lang, like online gambling. Ang hirap makawala dyan. Kasi, parang, kailangan mo i-rewire yung paraan mo ng pag-iisip para lang matulungan mo yung sarili mo na makaiwas doon sa mga addiction. Pag mayroon kang bad habit, pag sinabi mo sa sarili mo, stop na ako dito, may part ng sarili mong kakalabanin mo. Kasi ayaw natin feeling na mawawalan. So, kung sasabihin mo sa sarili mo na stop ko na to, may part ng sarili mo matatakot na mawala yon. So yun, kakalabanin ka naman. So kahit sabihin mo sa sarili mo, stop ko na to, ayaw ko na itong gawin, mahirapan ka. So tapos slowly mo lang siyang gagawin na hindi ko naman stop, mga next week ko na lang gagawin. Ipupush mo lang siya palayo ng palayo. Next month ko gagawin, next year ko gagawin. Ipush mo lang siya ng palayo. Pa-remind mo, hindi siya matakot, hindi siya kabahan na mawawala na to. Hindi naman mawawala, ipupush mo lang palayo. Tingin ko yun yung magandang paraan. The more you resist, the more it persists. Pag tinatanggi mo isang bagay, lalo siyang parang ang lakas na energy, mag-aapoy siya. So, sabi mo sa sarili naman, wag ko na muna itong gawin na yun. Bukas na lang. So, parang kakalma mo lang yung sistema mo na hindi naman natin tatanggalin. Bukas na lang natin gagawin. Hindi, pag dumating kinabukasan, andyan na naman yung urge mo na gusto mong gawin. Ipupush mo lang siya palayo. Bukas na lang. At pag nagawa mo yung consistently, mamalay ka na, hindi mo na siya hinahanap. Para i-replace mo yung habit ng isa pang habit. So, pag gusto mong gawin isang bagay, push mo siya palayo na mag-isip ka ng ibang bagay na gagawin niya. Ipupush mo lang siya na ipupush palayo. Nakalma mo na yung nervous system mo. Medyo complicated topic pa yung mga sobrang addicted sa gambling. Tingin ko kailangan talaga nila ng mga rehabilitation. Talaga. Kasi hindi siya madaling takasan o iwasan. Tingin ko lang, either palta mo siya ng magandang habit or kumbinsin mo lang sa sarili mo na hindi naman natin ito tatanggalin. Ipagpapabukas lang natin. Tingin ko, delayed gratification, makakatulong. Kasi yung sistema mo hindi kakabahan. Hindi mo naman sinasabi mag-stop ka na. Sinabi mo lang bukas mo gagawin. Pero kinabukasan, pag andyan na naman, ipupush mo lang siya palayo. At habang tumatagal, makakasanayan mo yung gano'n. Na pag napipil mo gusto mo itong gawin, nag-decide ka nung, hindi pa to time. Pag gawin ko muna to, then mamaya. Gawin ko muna to, and then mamaya. Tutulungan mo sa sarili mo. Hindi ka mag-give in, hindi ka bibigay sa temptation na sa harapan mo. Hindi mo rin siya itatanggi. Kung hindi mo siya isusuppress, iiwasan mo lang siya. Till dumating ang point na pag naisip mo siya, wala ka ng feeling, gusto mo siyang gawin. Kung let's say, addicted ka sa online shopping, pagbibili-bili. Pag dumating gawin yun na, gustong-gusto mo isang bagay, lagay mo sa cart. Pero huwag mo agad bilhin. Gusto mo sa sarili mo, bukas bibilin ko. Na pagbukas sa isip mo, bibilin ko na yan. Pwede may push pa ng mga next week ko na bibilhan. And mamamalay ka na. After ng ilang weeks, nakita mo yung bagay na hindi ka na interesadong bilhin, wala ka na lang ganang bilhin, parang hindi mo nagbilbilhin. Mapipigilan mo sa sarili mong bilhin. Opinion ko lang yun. Tingin ko lang may something addictive sa connection mo sa person na kakaroon siya ng addictive love sa'yo na feeling niya hindi nakakabuti sa kanya yung connection pero at the same time gusto pa rin niya. Hindi niya taga matanggal sa sistema niya. Ngayon kung feeling mo, mabait naman akong person, wala namang something wrong sa akin, pag-aralan. Isa kasi mahirap makita yung ugali natin. Minsan alam na naman natin sa sarili natin mali, pero ayaw natin tanggapin sa sarili natin. Masakit, ma-real talk. Iiwasan natin yan. Pero pag hindi natin yan hinarap, yung mga bagay na yan, tayo di mapapahamak. Tayo din mahihirapan.
Sabi nga nila, mas maganda na maging totally honest ka sa sarili mo sa mga bagay na ayaw mo tungkol sa'yo and magagawa mong paraan. Basta inilawan mo, mas matutulungan mo sa sarili mo. Mas aware ka, bubuksan ng mata mo. Para din sa mga addicts, sa mga addict kung saan, addict sa gambling, kung ano-ano. Minsan, ayaw nila aminin na addict sila. Dahil ayaw nila accept yun ang sitwasyon nila, hindi nila matutulungan sa sarili nila. Once nagkaroon ka ng awareness na addiction na to, hindi na to normal, hindi na to maganda para sa akin, ito mo na matutulungan sa sarili mo kasi ikaw na nakakakilala sa sarili mo. Diba? May mga paraan na pwede mo tulungan sa sarili mo. Energy mo yon, hindi niya maalis sa isipan mo. Love me again. Ikaw to si Regine yan. Chika ko lang. Old song ni Regine. Sabi ko pa naman daw kakanta. Music is my addiction. Konting lines lang. Love me again, Regine. I'll do anything for you. Just love me again. Love me again. Ang kausap naman niya doon, ikaw. Ikaw na makausap niya. So, ito yung naisip niya mangyari. Mahalin mo siya ulit. Pero wala na akong ads sa reading group number 2. And gusto mo ng personal card reading, sama ako ng email sa email address ko, teresataro@gmail.com, or pwede mo din ako message sa Facebook page ko, Teresa Taro. Thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste. Welcome back, group number 3. Welcome to your reading group 3. Subak tayo sa topic. Anong naisip ng person sa'yo sa time na to? Feeling ng person guarded ka. Marami kang mga hindi kayang sabihin sa kanya. Kahit feel niya, andun naman yung connection na. May something lang na mysterious sa'yo. Kasi kung nakikita ka din ng person as meron kang traditional na pagtingin sa connections. Or more lang siya more sa conservative or traditional. Like kung babae ka, more gusto mo ligawan ka, suyuin ka, magbanat siya ng buto mga Mapagitilang kita. Tingin ko lang, kakaroon na siya ng ideya na alam mo yung value mo as a person. Ayaw mo lang ibaba yun. Tingin ko, sa paningin naman niya, worth it naman mag-pursue. Worth it naman na gawin niya yung dapat niyang gawin para mapalapit ka sa kanya. At yung part na natutuwa siya sa'yo na sa kabila ng mga action niya, nanatili ka na unbothered. Hindi binababa yung standards mo para sa kanya. So, challenge siyang person sa'yo. Nakikita ka niya very practical na person. So, yung mga tao sa life mo, alam niya na pinili mo yung mga yon dahil nakikita mo yung medyo practical na side kung bakit. Kahit siguro sa work, nakita niya na medyo may practical ka na side. Pinili mo yung work na sa tingin mo bibigay sa'yo ng edge or advantage. Tingnan niya, nasa maayos ka na position financially. Or kung feeling mo naman na wala ka pa doon, meron lang siyang impression na alam mo ang direction na pupuntahan mo. Very creative ka na person. Lumalabas pa rin sa yung creativity mo. Kahit mataas yung practical side, bilang ng person, kaya mo pagandahin yung life mo talaga. Ito yung kaya mong gawin yung mga kailangan mong gawin para gumanda yung buhay mo. Hindi ko hinahangaan ka ng person. Naramdaman niya sa'yo na kaya mong tulungan na sa sarili mo. Ito talagang self-improvement. Nagagawa mo mag-improve dahil hindi mo tinatakasan yung mahihirap. Hinaharap mo talaga siya. Ito yung meron ka sarili mong journey and talagang nandun ka, all in ka sa ginagawa mo, all in ka sa journey na yon. Ikaw inspiration niya. Tingin niya sa'yo competitive ka. Alam mo na mahirapan ibang tao mag-compete sa'yo.
kung meron ka pinagsasalosan, alam ni person sa mind niya na alam mo rin naman hindi naman sila makakalamang sa'yo. Alam mo yun, ni person, alam mo sa sarili mo na ikaw pa rin ang lamang. Kung like ikaw pa rin lamang talaga sa isip niya or walang laban sa yung mga competition na yun. Hindi na very competitive ang energy mo. Strength card nandito eh. So alam niyo na malakas ka na person, resilient ka, meron kang very passionate energy. Yung energy mo parang expansive. Kahit sino makilala mo, feeling nila natututo sila sa buhay, kakaroon din sila ng improvement, ng pagbabago. Ngayon, kung mahilig ka mag-share ng mga bagay na alam mo, magturo, or magpayo, na sila magpayo, very thankful ng mga tao sa'yo. Isa na rin si person. Karamihan niya matalino ka. Hindi lang book smart. Tingnan marami ka natutunan sa buhay na na-experience mo talaga. Live experiences. Pinagdaanan mo. Kung nakapag-usap ka ng person about the future, mga plano sa future, mga gusto mong gawin, na-always siya naaalala ni person yung mga sinabi mo. Mga dito ng halaman. Ikaw lang kung mahilig ka sa plants, or mahilig ka magtanim, or gusto mo ng garden. Pero isa sign na ito yung person, kung mga bagay na ito nag-resonate sa'yo. Ito, pansasmar siya, magkalayo man kayo, pero connected pa rin kayo. Magkaiba man kayo ng pananaw sa buhay, magkakaiba man kayo ng status, or magkaiba man kayo ng pinanggagalingan ni person. May point doon nagko-connect kayo. Hindi ko may mga bagay na pareho kayo talaga ng paniniwala. May mga bagay na pareho nyo sinusuportahan. Yung mga similarities na yun, napansin ng person, yung mga pagkakapareho nyo. Pag-aralan mabuti. Kung lang nakikita ka ng person na hindi ka takot na mapalapit sa kanya. Hindi lang yung may something lang very mysterious sa energy mo na hindi niya mapaliwanag. Tingin ko yung mysterious side na yun is something sa nasa process ka na pwede midlife crisis or awakening. Or hinahanap mo yung purpose mo. Tapos pa mo napapansin ng person na may mga bagay kang gustong baguhan, gustong ayusan. Lalo na kung nagpapalit ka ng mga ginagawa sa life mo. Hindi ko napansin yung may pagbabago. Like, nag-iba ka ng tirahan, nag-iba ka ng trabaho, nag-iba ka ng mga kaibigan. Hindi napapansin lang yun na parang may nagkakaroon kang development. Parang may binibago ka sa sarili mo. Hindi ko mas gusto niya yung version mo ngayon. Kasi kung sino ka dati. Like, feeling niya nagkaroon ka ng pagbabago paglipas ng panahon. Like, mas gusto niya yung level na maturity mo ngayon kumpara nun. Kung matagal na kayo magkakilala ng person, medyo nakita niya yung side mo na hindi ka pa nun ka-mature, hindi ka pa nun sure sa mga opinion mo, may nagda-doubt ka pa sa sarili mo. Pero sa time na to, makita niya yung maturity mo, makita niya marunong ka ng mag-handle ng mga nangyayari. Kung dati emotional ka, ngayon medyo kaya mo na yung emotions mo. Na-handle mo na yung mga problema na mas maayos. Hindi lang niya mas maayos ka ngayon. Mas solid ka ngayon. Mas hindi ka na emotional ngayon. Mas nakokontrol mo na yung reactions mo. Or hindi ka na reactive. Hindi ka na more triggered. Hindi lang niya medyo nagbago. May nagbago sa energy mo na. So, nagiging solid ka. Mas naging matatag ka. Hindi ko nag-mature ka. Hindi ko yung mystery na iniisip niya about sa'yo is lumangkas sa proseso ng healing or ng self-love or ng maturity. Nung nakita ka niya, mas nagugustuhan niya yung version mo ngayon. Ang ganda ko dito If only I can turn back time. Miss opportunity. Like sa nakaraan, meron siyang gustong sabihin sa'yo na hindi niya sinabi. Nag-hold back ang person. Impossible, alam niya yan Kung sinabi niya yung gusto niya sabihin nun, possible ba nangyari ngayon?
Hindi naman tayo makakabalik sa nakaraan. Alam mo yun? A past is gone. Kung ex mo tong tinatanong mo, like, matagal ko na ex yan ah. Tagal na talaga mga 30. Tagal na 30 years. Ang judgment ah. Kailangan mag-step back ng konti. Pag gano'ng katagal, medyo kailangan step back ka ng konti. Kasi 30 years is so long, alam mo yun. Napakatagal ng 30 years. Ako sininiwala na kailangan make peace sa nakaraan. Kung ano yung may mga bagay na hindi nagkaroon ng ending or mga libro na hindi na close yung mga chapters. So, kailangan magkaroon kang decision na to move forward, di ba? Di ba yung person, alam niya na meron kayong parang chapter na sa life nyo na hindi naman siya nagkaroon ng closure. Na always binabalik-balikan ni person, parang pahina ng libro, paulit-ulit yung binabasa. Kasi nag-enjoy siya doon. Meron din siya mga regrets, mga pinagsisisihan, hindi niya ginawa noon. The part sa kanya nag-iisip na, too late na ba? Like, late na ba? Nagawa ako ng move or action. Masyado na bang huli? Ba't nag-hesitate ng person? Kakabahan din siya na. Makaibang person ka na ngayon. Kung sino nakilala niya noon, hindi na ikaw yun. I mean, kung let's say, in the past, naging close kayo. At hindi na kayo nag-usap ng taon. Medyo kinakabahan ng person. Baka hindi na kayo close. Baka mapahiya lang siya. Yung feeling niya, baka i-reject mo lang siya. Or magmukha lang siya na feeling close sa'yo. Gusto lang niya makasure na kung gagawa siya action, medyo hindi naman siya madadown. Hindi ko takot siya ma-reject. Takot siya na mapahiya. Medyo may takot lang siya na ma-feel yung unrequited love. Yung parang hindi na ako gusto ng person, ayaw na niya sa akin. Hindi ko ayaw niya marinig yun or ayaw niya yun, malaman, na gano'n. Maasa pa rin siya na kahit tumakbo na yung maraming taon, ano pa rin yung feelings. Ito yung mga connections. Pag gumanda ang connection, kailangan mo alagaan. Parang yung mga halaman na itinanim mo sa garden. Pag hindi mo inalagaan, pinabayaan mo lang, kahit gaano pa yung kaganda, ang laki ng potential nito, hindi ito tutubo. Kailangan mo siyang alagaan. Hindi ka ba mag-gardening? Hindi ko lang ganun yung connection. Kailangan na siya ng consistent na effort, nurturing. Kaya nga nurture. Kasi kung napantakas na dyan sarili. Kasi ganun ang connection kailangan i-nurture. Minsan kasi natitikan for granted natin mga tao. Lalo na yung mga magulang sa anak or anak sa magulang. Minsan nangyari yun. Hindi dahil anak mo, okay na yun. Kung gusto mo maging maganda relationship mo sa anak mo, kailangan mo siyang patuloy na pagandahin. Magpalapit ka sa kanya, makilala ka ng anak mo. So gusto ng person i-nurture yung connection, bigyan ng chance mag-grow, and kung hindi ka nagkakausap ng matagal, gusto lang niya na magkaroon ng pagkakataon, magtawa yung mga pagkakamali. Or kung hindi man, at least mabawi niya yung reputation niya. Hindi ko kasi nagkaroon siya ng bad reputation sa'yo. Yung medyo pamahit lang tingin mo kay person dahil sa mga nangyayari sa nakalipas. Naisip lang ngayon na marami naman siyang magaganda na gawa para sa'yo. And gusto lang niya na kung may pangit ka na nakita sa kanya or meron kang judgment na hindi maganda sa kanya, mapatunayan niya na hindi siya yun. Hindi siya ganon. Maraming tayong judgment na pwede isipin sa isang tao. For example ako, nag-judge my person na matikas sa mamang puso niyan. Pinitiis ako niyan. Or sabihin na natin na cold ang person. Ang gusto niyang pakita sa inyo, meron siyang sweet na side, meron siyang romantic side, and meron siyang side na very soft, and very loving. Kung hindi mo pa nakita yun, parang gusto na niyang pakita sa iyo na hindi man ako suplado, hindi man ako mahirap pakisamahan, meron din akong good side. Mahirap magkaroon ng mga regrets, mga
bagay na pinagsisisihan, pinanghihinayangan. Kasi parang nga yung multo na nahabol ka. Kaysa ka magpunta, tingin ko yung mga pinagsisisihan ng person or pinanghihinayangan siya. Wala na ako ads sa reading. Let me know na lang sa comments ang part na resonates sa reading natin. And gusto mo ng personal card reading, sama lang ka ng email sa email address ko, larisataro@gmail.com, or pwede mo din akong i-message sa Facebook page ko, Larissa Taro. And thank you everyone for being here. I'll see you again on our future reading. Namaste.